So sa oras na ito ay magpapatuloy tayo sa ilang mga sandali na gusto kong i-share at tapusin yung ating paksang pinag-uusapan kanina about entering the spiritual realm. At nakita natin kanina ang ilang bagay at ito ay ang ating Panginoon, ang ating Panginoon mismo. Ang ating Panginoon ay siyang nanggaling sa iba't ibang klaseng realm. Do you know that, brothers and sisters? Ng ating Panginoon ay nanggaling siya sa iba't ibang klaseng realm. Merong isang awit na nagsabing, He came from heavens, the heavenly realm, and then He came to this earth, the earthly realm. And He went to the grave. It is the realm of the dead, ang realm ng mga taong namatay, mga departed saints, departed soul. And ano sabi ng Book of Peter and Book of Ephesians, He went to the spirit in prison. He went to the prison house. Doon sa mga tao na naroon sa kalaliman na yun ay sa lugar ng Hades. At yun doon na naipon ang lahat ng mga tao, kahit man ang mga namatay sa panahon ni Noah. At sila ay sinumbatan ng ating Panginoon at kinundina sila dahilan hindi sila nagsisi sa panahon ng pangangaral ni Noah. So mula doon sa from heaven to earth, and then he went to Hades, at siya ay muling bumangon. Dahilan, alam nyo, sabi ng banal na kasulatan, hindi siya pwedeng pigilan ng kamatayan. Praise God. Hindi siya pwedeng pigilan ng kamatayan. Lahat ng mga tao ay napigilan ng kamatayan. Lahat from Adam down sa mga tao, kahit ang pinakamalakas na lalaking si Samson, siya ay napigilan ng kamatayan, pero merong isa na hindi kayang hawakan ng kamatayan. Ang kamatayan ay walang puwersa, walang kapangyarihan sa kanya, at siya ay pumunta roon, tinikman ng kamatayan, pero siya ay umalis uli. Tinikman niya lang ang kamatayan at siya ay muling nabuhay na maguli. At siya ay nakasama muli ng mga alagad ng ating Panginoon in this earthly realm. And then, after 40 days, siya'y umakyat sa sangkalangitan. At sabi ng ating Panginoon, ako ay babalik kung saan ako nanggaling. Sabi ng Panginoon sa kanyang prayer, Father, glorify me with the glory that I have with you before the world was. So, lahat ng klaseng realm ay kanyang naranasan. Ngunit, makikita natin siya ay expert sa ganitong bagay. At kung siya ay magpatotoo patungkol sa heavenly realm, ito ay totoo sapagkat siya ay saksi. Sinabi ng banal na kasulatan, siya ay the faithful and true witness ng lahat ng mga bagay, ng langit, ng lupa, ng sabi ng banal na kasulatan, siya ay tinukso sa lahat ng klase ng temptation dito sa ibabaw ng lupa, yet siya ay nasumpungan na walang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Praise God. So, nakita natin sa bahaging ito, at isa sa iniwan ko kanina na isang paraan ng pagpasok sa realm na ito ay una ipinakita ang binuksan na pintuan ng ating Panginoon. At ito'y binuksan sa pamamagitan ng kanyang death and resurrection. So, yung dugo niya ay nagsilbing pangbayad. Ngunit, yung kanyang pagkabuhay na maguli ay naging daan ng ating justification.
So kung siya'y namatay lang, namatay lang siya, ibig sabihin ng kasalanan ay hindi pa rin nabayaran, hindi pa rin ang tao magiging kalag sa kasalanan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan at tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. So kahit anong gawin natin, dahilan ang foundation, ang pinaka-pundasyon ng Kristyanismo, ng pananampalataya, ng iglesia ng ating Panginoon na kanyang tinatag, ay ang nabuhay sa pagkabuhay sa mga patay. Ito ay tinawag na living hope na sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat. Tayo ay pinanganak na maguli sa pamamagitan ng isang buhay na pag-asa. So, ang ating Panginoon ay nagbukas ng pintuan at dahilan sa ang pintuan ay kanyang binuksan na. Ngayon, ang bawat sasampalataya, bawat ipapanganak sa tubig at spirito, according to John chapter 3, ay makakapasok na sa realm na ito. So, masabi ko mga kapatid, tayo ay positionally ay merong pagbabago na ginawa ang katubusan sa atin at nang tayo ay ipanganak na maguli. So makikita natin sa Colossians chapter 1, doon sa verse 13 ay pinakita rito na sabi niya, For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. How many believes this? So, ito ay hindi lamang salita. Ito ay hindi lamang aral. Ito ay katotohanan na ginawa ng Panginoon sa bawat tinubos ng ating Panginoon. Ito ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. So tingnan natin ang ating sarili in this perspective. Sa ganitong perspective natin tingnan ang ating mga sarili. We are rescued from the domain of darkness. Tayo ay pinalaya o iniligtas o rescued. Tayo ay itinakas mula sa kingdom of darkness o domain of darkness and transferred us. So inilipat tayo sa kaharian ng kanyang bugtong na anak ng pag-ibig. So positionally, ang bawat isa sa atin ay narito sa ganitong kalalagayan. Positionally. So, ito yung pinahayag na ating Panginoon sa kanyang si Apostle Pablo ang siyang nangusap sa aklat ng Ephesians. Pwede bang matulungan ako doon sa electric pan? Nahangin yung aking Bible. Sige. Okay, salamat. So, pinakita rito sa verse na ito, tayo ay nilipat. Sa Ephesians chapter 2, so positionally, ito ang kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Sa aklat ng chapter 2 ng Book of Ephesians, pinakita ng verse 1, And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience. So,
ito ay ang unang kalalagayan ng mga natin bago tayo na ipanganak sa Espiritu, bago tayo nakaranas ng katubusan, ay tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan at ating mga pagsalangsang. So, nung tayo ay mapatawad sa ating kasalanan, yan ang dahilan, ang larawan ng bautismo ay death, burial, and resurrection. At yung pagbangon natin ay yun yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. At pagkatapos na tayo ay mapatawad, then ito ay ang legal na kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Ay legally, tayo ay wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa bawat isa. Ang kaaway ay wala na siyang puwersa pa. Maliban na lamang, mga kapatid, na ang tao mismo ay ang mag-o-offer ng kanyang sarili. But ang kaaway ay sa legal na kalalagayan, wala na siyang hold sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, dapat ang mananampalataya ay lumakad sa Espiritu upang hindi niya magawa ang mga bagay na gawa ng laman. In which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. So yung mga espiritu na gumagawa sa kahanginan, ang espiritu na ngayon ay gumagawa. So sila yung nag-i-influence sa mga anak ng pagsuway. Still, ito pa rin ang kanilang gawain, ang mag-influence. At hindi dito hindi ligtas o hindi immune, hindi exempted ang mga anak ng Diyos sa ganitong mga bagay na mga pag-impluensya ng kaaway. At ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagkakilala sa ginawa ni Kristo sa kanya at kung sino siya at ano ang kanyang kalalagayan, ay sabi rito, among them we too all formerly live in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. But God, being rich in mercy. That's verse 4. God being rich in mercy. Naalala nyo yung pinag-usapan natin about grace and mercy? Ang mercy ay ito yung ang tao ay karapat-dapat hatulan, dapat siyang parusahan ng parusang ito, pero i-hold yung parusang ito sa kanya. That's mercy. Yung grace naman ay ang pagbibigay ng isang bagay na, o yung mercy ay ang tao ay worthy sa judgment na yon, pero hindi ibibigay sa kanya. Yung grace naman ay hindi siya karapat-dapat, pero ipagkakaloob sa kanya. See, i-hold yung mercy, ay i-hold yung judgment na para sa kanya, ay yung grace naman ay ibibigay ang bagay na hindi man siya marapat, pero ipagkakaloob sa kanya. Even when we were, but God is rich in mercy because of His grace, a great love with which He loved us, even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And verse 6, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So this is position. Ito yung position ng anak ng Diyos. Ikaw ay ginawang anak. At nang ikaw ay ginawang anak, ikaw ay mas mataas. So pinakita yung kalalagayan, bagamat ang ating Panginoon ay siya ay nilalang, ang tao ay nilalang na mas mababa kaysa anghel in comparison sa kapangyarihan na meron sila, pero ang ginawa sa tao ay kinoronahan ng kaluwalhatian at ng karangalan. Diba? So, mababa man siya sa kapangyarihan, so dahilan ang
angels, ang kategory, kalalagayan ng angels, sila ay mga spirit being, at sila ay hindi namamatay, hindi tumatanda, pero ang tao ay mababa sa ganitong kalalagayan, pero itinaas siya ng Panginoon sa pamamagitan ng siya ay kilalaning anak. Diba? Nang siya'y kilalaning anak, nang siya'y gawing anak ng Diyos, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we shall be called the children of God. And raise us up with Him, so kasama ng ating Panginoon, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So positionally ay ito yung kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Naging kalakip siya na tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. So positionally, ito yung kalalagayan, and that's the reason bakit ang mga mananampalataya ay pwede silang mag-rebuke or mag-cast out ng demons dahilan sila ay mas mataas ang kalalagayan. How many believes that? So, yan ang pinakita ng Mark chapter 16 na pinakita ng ating Panginoon. Ang sumasampalataya ay mangyayari sa kanila ang mga tandang ipinahayag. So, ngayon, kung ang mga anak ng Diyos ay nasa ganitong posisyon, datapot, meron pang isang bagay na aking gustong bigyan ng pansin sa oras na ito. Ito naman ay, so yung posisyon na ito ay ibinigay ito sa mga anak ng Diyos. Well, hindi ito magbabago. Ang posisyong ito ay posisyon na ng mga anak ng Diyos. Hindi ito magbabago. Magbabago lang ito. Ito'y magbabago depende kung ikaw ay mag-aalinlangan. Diba? So kung iyong kilala ang ganitong bagay at i-maintain mo ang ganitong pananampalataya, then walang anuman na magagawa ang kaaway dahilan ikaw ay nilagay niya na mas mataas. Sabi ng ating Panginoon, sa anumang paraan ay hindi nila kayo pwedeng saktan. I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and not by any means will hurt you. So yan ang kalalagayan. So, kaya ang payo ni Apostol Santiago sa James chapter 4, verse 7, pinakita niya sa kanyang pangungusap, anong sabi diyan sa verse 7? Submit therefore to God and resist the devil. So, wag nating puputulin ng talatang ito na re-resist mo siya na hindi ka nagpapasubmit. Diba? So, mangyayari sa isang tao yung kagaya ng mga anak ni Siva, sabi niya, sa pangalan ni Jesus na pinapangalan ni Pablo, lumayas kayo. Sumagot yung mga masamang espiritu, kilala ko si Pablo, kilala ko rin si Jesus, pero sino ka? So wala sila sa posisyon. See? At dito natin makikita ang ginawa ng new birth sa atin. Ang ginawa ng kapanganakan sa atin, ang ginawa ng pagtubos sa atin. Ang sinabing pagtubos ay pag-alis sa atin mula sa mababang kalalagayan at tayo inilagay sa posisyon bilang anak ng Diyos. So positionally ay hindi na yan magbabago. Kagaya ng sinabi ko kanina. Pero ito ay ang tanging magiging grip ng kaaway sa tao ay ang kasalanan. So kapag siya ay nagkasala, well, meron siyang, ito yung kapangyarihan ng kaaway. Ang kapangyarihan ng kaaway ay tuksuhin ang sino man at kinakailangan silang mahulog sa pagkakasala at sa ganung paraan magkakaroon siya ng hold. Mahawakan niya ang sino man kapag ang
tao ay nagkasala. Pero kung ang tao mananampalataya ay magpapasakop ng kanilang sarili sa Diyos, then pagkatapos niyang ipasakop ang kanyang sarili, sawayin niyang kaaway at ang kaaway tatakas sa kanya. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. But brothers and sisters, there's another thing na spiritual realm na aking gustong bigyan ng pansin. So iba yung position, pero iba pa rin yung tao na siya ay papasok siya sa realm na ito. Na ang tinatawag dito ay yung pinakita ni Apostol Pablo kanina na pagpasok sa makalangit na dako, pero tinawag niya ito sa Book of Hebrews na kagaya ng pagpasok sa holy place. Holy of Holies. At sa ganitong pagpasok sa tinatawag na makalangit na dako, pinakita ito ng banal na kasulatan. Tingnan natin ang aklat ng Hebrews. Aklat ng Hebrews chapter 9 ng Book of Hebrews. Sa verse dito muna sa verse 23. Sa verse 23, therefore, it was necessary for the copies of the things in the heavens, to be cleansed with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So yung ginawa ng ating Panginoon, yung pagpipresent ng kanyang sarili na pinakita rito sa verse 11, but when Christ appeared as the high priest of good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, and not through the blood of goats and calves, but through His own blood. So nang si Kristo ay nagpakita, sa verse 11, nang siya'y nagpakita bilang mataas na saserdote, siya ang kumatawan as the high priest. Siyang tunay na high priest. Ang mga priests sa Old Testament ay pagpapakita lamang ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. As the high priest of good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle. Yung tinutukoy na tabernacle na pinasok na ating Panginoon ay ito yung pinagkopyahan ng tabernacle na ginawa ni Moses doon sa panahon ng Exodus. So, yun ay sabi ng ating Panginoon kay Moses, pakatandaan mo na gawin mo lamang kung ano ang iyong nakita sa bundok. Kung anong pinakita sa iyo sa bundok. So ito yung mga invisible na bagay na ito yung pinaka-kinalalagyan o the abode of God, the presence of God, yung tunay na tabernakulo. So, meaning to say, makikita natin na yung literal na tabernakulo, ang pinaka-kopya pala na pinagkunan nito ay yung spiritual
at invisible na hindi nakikitang tabernakulo ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Doon kinuha yung kopyang yun, kung ano yung ginawa ni Moses, yung arrangement ng tabernacle ay kinopya niya mula doon sa pinakita ng Panginoon sa kanya doon sa kabundukan. Ito yung nakasaad sa Hebrews chapter 8, verse 4. Sabi rito, verse 4, kung siya ay narito sa lupa, hindi siya magiging saserdote, kundi dahilan meron ng mga nag-aalay ng mga kaloob ayon sa kautusan ng siya narito. Pero ang verse 5 ay nagsabi ng verse 5, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Anino ng mga bagay sa sangkalangitan. So yung ginagawa nila ay shadow o anino lamang ng mga bagay na naroon sa langit. Gaya naman ni Moses na pinagsabihan ng Diyos ng malapit nang gawin niya ang tabernakulo sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay na ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. So yung copy ng physical ay galing sa spiritual. Diba? Yung copy ng physical, yung physical na ginawa, physical na tabernacle, yung literal na tabernacle na ginawa na pinapasok nila Aaron, ito ay kinopya mula sa spiritual sa pangitain na ibinigay ng Panginoon kay Moses nang siya ay pinaakyat doon sa bundok ng Sinai. Na yung verse na yung 5 na ito ay nagsabing, who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle 4. He says that you make all things according to the pattern which was shown you on the mountain. Now, punta tayo doon sa isang bahagi. At ito naman ay ating pagpasok sa spiritual realm na ito. At ang ganitong bagay ay pinakita ko kanina na ito ay nararanasan ng ating Panginoon. Nararanasan niya na sa physical, iba yung kalalagayan nung siya ay humarap doon sa presensya ng Diyos. Siya ay talagang, sabihin natin, humarap doon dahil yun yung nare-required. Yun yung pinakita, yun yung dapat na mangyari. Yun yung pinakita ng Panginoon kay John sa Revelation chapter 5. Siya ay ang kordero, ay humarap doon sa nakaupo sa luklukan. So yun yung parang senaryo na pinapakita ron. Datapat, ang isa sa pinupunto ko mga kapatid, nang ang ating Panginoong Hesus ay mag-alay ng kanyang buhay at mabayubay at mamatay at ang kanyang katawan ay nagsilbing pintuan, nagsilbing portal, nagsilbing lagusan na nabuksan ang spiritual realm na dating sarado ito after the fall of Adam. Nang ito ay mabuksan sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon. Then, ngayon, kaya ito nabuksan, ito'y nabuksan para sa mga anak ng Diyos. Dahilan ng ating Panginoon ay siya ay, sabihin pa natin, nakakapasok sa real na ito. Doon niya naranasan ang mga kapahayagan na binibigay ng Panginoon ng Diyos Ama sa kanya.
At alam nyo, sa papanong paraan, pinapasok ito ng ating Panginoon nang siya ay narito sa ibabaw ng sanlibutan. Tingnan natin ang ilan sa mga talata na gusto kong bigyan natin ng pansin. Kanina, binasa natin yung chapter 3 ng book of Luke. Luke chapter 3 verse 21. Yung verse 21 ay pinakita rito, now when all the people were baptized, Jesus was also baptized, and while he was praying, heaven was opened. Doon sa The Passion Translation ay nabasa natin kanina, nang siya, when he was consumed, sabi ron, and as he was consumed with the spirit of prayer. So yung panalangin niya sa oras na yun ay naging daan upang makikita natin dito, alam natin na ito ay pagpapahayag ng Diyos upang ipakilala siya. Pero isang bagay na aking pinapakita ay sa mga panahon ng prayer ng ating Panginoon, kanyang pinapasok ang spiritual realm na ito. Hindi siya umaalis physically, but yung kanyang spirit ay pinapasok ang ganitong bagay. At ang naging kapansin-pansin dito para sa akin, while he was praying, sabi ron, as he was consumed with the spirit of prayer, the heavenly realm rip open above him, and the Holy Spirit descended from heaven in the visible form. Tingnan pa natin ang isang pangyayari. Sa Luke chapter 9. Luke chapter 9. Ang Luke chapter 9 ay dito naganap yung the Transfiguration. Alam natin yung Transfiguration, ito yung pagbabagong anyo niya ng ating Panginoon. Sabi rito ng verse 28, some 8 days after this saying, he took along Peter and John and James and went up on the mountain to pray. And verse 29, pansinin niyo yung verse 29, and while he was praying, para sa akin ay very important yung salitang ito, while he was praying. Doon sa unang verse na binasa kanina natin, while he was praying, the heaven opened. The heaven rip opened. At nanaog ang spirito na kagaya ng kalapati na bodily form. At dito, isinama niya si Peter, James, and John umakyat sa bundok. At traditionally, ang bundok na ito ay, kung di magkamali, it is the Mount Tabor. Kung di magkamali. Dahilan ang sa lugar ng Jerusalem ay maraming mga bulubundukin dyan. Bulubundukin lugar. Na napapalibutan ng mga bundok ang Jerusalem. And while he was praying, the appearance of his face became different. And his clothing became white and gleaming. Tandaan ninyo, yung Mount Transfiguration ay hindi lamang basta nakatayo siya na all of a sudden ay bigla siyang nagliwanag. Sabi rito, while he was praying. I hope bigyan nyo ng diin ang ganitong bagay. While he was praying, nakapasok siya sa isang realm. Ng realm na ito is the spirit realm, and then maya-maya mismo yung tatlong kasama niya, Peter, James, and John, ay nakita ng kanilang dalawang mata
ang ating Panginoon na nagliliwanag, yung kanyang damit ay pumuti na walang kasing katulad na damit na sa kanyang kaputian, at ito ay gleaming, sabi ng description dito, at habang minamasdan nila ang ating Panginoon, all of a sudden nakita nila na merong dalawang lalaki na nakikipag-usap kay Kristo. Ano sabi diyan? And behold, two men were talking with him, and they were Moses and Elijah. When it is happened, kailan ito nangyari? While he was praying. Who appearing in glory, were speaking. At hindi ito panaginip kay sa mga alagad, ito ay nangyayari na naririnig ng mga alagad. Yung tatlong ito ay sinama ng ating Panginoon para maging eyewitnesses. Maging saksi sa mga bagay na kanilang maririnig at makikita. At nakita nila si Elias at si Moses, ang dalawang taong si Moses namatay, pero ang Diyos ang naglibing. Si Elias naman, si Moses ay inilibing ng Diyos na hindi na nakita kung saan ang kanyang libingan, hindi na nasumpungan kung nasaan siya. E sa Elijah ay kinagaw ng Panginoon ng karwahing apoy. At ang dalawang ito ay nagre-represent ng laws and the prophets. At nakipag-usap sa ating Panginoon, who appearing in glory, kasama niya sa kalawalatian, ang dalawang ito na nag-uusap sila sa gaganapin na gawain ng Panginoon sa Jerusalem. Ano yung gagawin niya sa Jerusalem? Ito yung pag-aalay ng kanyang buhay. Ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang departure. Speaking of his departure, ang pag-alis niya pagkatapos ng kanyang gampanin na kanyang gagawin. We're speaking of his departure which he was about to accomplish at Jerusalem. Kaya pagkatapos ito, nakita ni Peter, at sabi ni Peter, Panginoon, mas mabuti, gumawa tayo ng 3 tabernakulo, isa sa iyo, isa sa kay Moses, isa sa kay Elias. Pero si Peter sa panahong ito, ay lasing siya sa kalawalatian na bumabalot sa panahong iyon. The glory, ang kalawalatian ng Panginoon na bumabalot sa oras na ito, yan ang dahilan bakit sila halos parang inaantok. Hindi sila inaantok dahilan sa puyat, inaantok sila because of the glory, because of the presence, yung kalawalatian ng Panginoon. At ang tawag dito is the kabod of God, the weight of His glory. At halos para silang lasing na nagsasalita na hindi nila alam kung anong sinasabi nila. Pero lahat ng iyon ay na-retain sa kanilang memory sapagkat ginawa silang witness. Now Peter and his companions had been overcome with sleep. See, but when they were fully awake, they saw His glory and the 2 men standing with Him. Nang sila ay magising o magbalik ulirat sila mula dun sa ganong kalawalatian. And as this were leaving Him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us. Mas mabuti sa atin, Panginoon, tayo tayong tabernakulo, isa sa iyo, isa kay Moses, isa kay Elias. Ang sabi rito, not realizing what he was saying. Hindi niya halos malaman o nalalaman yung kanyang sinasabi. So, ito yung makikita natin na isang paraan ng Panginoon ng pagpasok dito sa realm na ito.
Did you know that, brothers and sisters, na pinapasok mo ang realm, spiritual realm, when you are praying. When you are praying, when you are worshiping. Now, pansinin ninyo, ang ating Panginoong Hesus ay naging habit niya ang pananalangin. Dahilan ito yung kanyang ginagawa para sa isang paraan ng pakikipag-usap sa Ama, sa Diyos Ama. Ang chapter 14, ang book of Matthew chapter 14 at ang Mark ay makikita natin. So, Matthew Matthew 14:23 at Mark 6:46 ay isa ang pinapakita rito. 14:43. No, 23 I should say. 14:22, immediately he made the disciples get into the boat. Anong sabi diyan sa Tagalog? Pinalula ng ating Panginoon at pagdakay pinagmadali niya ang kanyang mga alagad at nagsilulan sa daong at nagsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayaon niya ang mga karamihan. Next verse. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. So pagkatapos niya ng pananalangin, at ito yung sinasabi ko na ito yung paraan ng ating Panginoon sa pagpasok sa realm na ito. At pagkatapos nang siya'y bumalik, alam niya kung anong kanyang ginawa? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. So, ang pamamalagi, kung si Moses ay namalagi sa presensya ng Diyos 40 days and 40 nights, 2 sets ng 40 days and 40 nights. At yung pangalawa ng 40 days, pagbaba niya, not knowing na yung mukha niya ay nagliliwanag. Dahilan na-expose siya doon sa kalawalatian ng Diyos. At ang ating Panginoon, nang bumaba siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At si Pedro ay nagsabi, Panginoon, pahintulutan mo ko kung ikaw yan. Natakot sila, akala nila multo. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, pahintulutan mo akong lumakad sa tubig papunta sa iyo. At sabi ng Panginoon, halika. So, yung paglakad ni Peter sa ibabaw ng tubig is under ng authority ni Kristo sa oras na yun. At sinabi sa kanya, halika. So, doon ibinigay ng Panginoon ang authority kay Peter na lumakad sa tubig sa oras na yun dahilan siya ay nasa ganitong kondisyon. Sabi niya, pahintulutan mo ko. At sabi ng Panginoon, halika. So pinahintulutan siya. So kaya siya nakalakad sa tubig sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero nang siya ay matakot doon sa magkabila na hangin at alon na malalaki, ay nagpasimula siyang lumubog at sumigaw siya, Panginoon, ligtas mo ako. At siya'y niligtas ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, bakit ka nag-alilangan? Ikaw na may kakaunting pananampalataya. So, ang dapat na makita doon ay si Pedro na nasa ilalim ng authority, ang tingnan niya ay yung authority na binigay sa kanya ng Panginoon. Dapat doon siya nakatingin. Sa isa pang verse na pinakita rito, sa aklat ng Mark 1:35,
Sabi ng verse 35, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napaisa sa isang dakong ilang at dooy nalalangin. So bakit ito yung kanyang habit na ginagawa? Hindi ito relihiyosong kaparaan. Hindi ito yung ginagawa ng mga relihiyosong tao na nananalangin lamang sila, kundi merong bagay, there is something here ng tinatawag na sa kanyang pananalangin. Ito ay ang pagkakaroon niya na ugnayan sa Diyos Ama at dito siya, gamitin ko yung salitang, dito siya ina-update sa mga bagay na dapat niyang gawin. You get my point? Dito siya ina-update. Dito yung sinabi dito rin nangyayari yung sinabi ng Panginoon na sabi niya, ang aking Ama ay gumagawa. Kaya araw ng Sabat, pinapagawa siya na magpagaling doon sa Bethesda, pinagaling niya yung lalaking lumpo at pinalakad niya, pinabitbit niya ang higaan at pinalakad sa araw ng Sabat. Pero sabi ng ating Panginoon, hanggat ang Ama ay gumagawa, gagawa ako. Inutusan niya ako na gawin ko ito, kaya ako'y gumagawa. Doon lalo sila nagalit. Hindi lamang siya sumisira ng Sabat, tinatawag pa niya ang Diyos ay kanyang Ama. So, doon patong-patong yung kanilang nung kasalanan ng ating Panginoon as a lawbreaker, law of Moses, breaker ng law of Moses. Sa Luke chapter 6 verse 12. Luke 6:12. Ang sabi riyan, At nangyari ng mga araw na ito, na siya'y napasa bundok upang manalangin at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Overnight prayer. So ito yung talagang overnight prayer. Nanalangin siyang buong magdamag matapos siyang pumunta sa isang bundok at doon siya nanalangin. At pagkatapos noon, anong sumunod niyang ginawa? Pagdating ng verse 13, at ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Iba itong panahong ito, iba yung pagtawag niya na sabi niya, follow me, sumunod kayo sa akin. Yung pag-iwan nila sa lambat ay iba sa panahong ito. Dahilan, sila Pedro, sila James, sila John, ay mga disciples na sila. Dito, ginawa naman silang apostle. Ang ibig sabihin ng apostol ay sinusugo sila. So iba yung pagtawag sa kanila as a follower, ibang kalalagayan yun ang nauna, pero pagkatapos ng ang Panginoon ay tumawag ng mga follower, pumili siya ng 12 mula doon sa mga disciples niya at napili niya ang 12 ito at kanyang tinawag na mga apostol. Pero bago niya ginawa yon, magdamag siyang nanalangin. Na inalam niya kung ano at sino-sino ang mga hinirang na ito. Kaya sabi ng ating Panginoon, 12 ko kayong pinili. Pero isa sa inyo ay dyablo. Kaya sabi pa nga ng ilan, magdamag na nanalangin nung pumili, mayroon pang Judas na nakalusot. But all of these things ay kasama po sa plano ng ating Panginoon.
So, doon sa kanyang pagpili sa 12 ay nanalangin siya. At sa isa pang pangyayari, then, alam nyo, pagdating po sa pinakahuling bahagi ng kanyang buhay, dito natin makikita yung kanyang huling prayer na ginawa. Ito ay sa Gethsemane. Pero mapapansin ninyo ang kanyang pakikipag-usap sa Ama. Diba? Pansin nyo yung conversation. Basahin nyo ang chapter 17. Makikita nyo ang conversation. Ibig sabihin, hindi siya nagsasalita sa kawalan, kinakausap niya. Dahilan siya, nasa spiritual realm. Nandun siya physically, nandun siya sa Gethsemane. Pero ang kanyang spirito, at pinakita nga ng chapter 17, mahaba yung kanyang prayer from verse 1 hanggang last verse ng chapter 17. So yung mga unang pangungusap lamang na ating Panginoon ay sabi dito, Jesus spoke these things and lifting up His eyes to heaven, He said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. Minsan pang merong isang pagkakataon sa John chapter 12, merong tinig na nangusap sa Kanya. At nangusap sa Kanya, nilawalhati ko. Sabi niya, Father, glorify your Son. At sabi ng tinig, nilawalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. So ang haba ng prayer na ito sa chapter 17, pero ang aking binibigyan ng point, mga kapatid, na sa pamamagitan ng ganitong bagay, tayo ay pwede nating pasukin ang realm na ito. How many believes that? Ito ay pattern na iniwan ng ating Panginoon. Ano yung sabi niya sinabi ni Peter sa kanyang sulat? Si Kristo ay nag-iwan sa atin ng halimbawa na ating dapat sundan. Tingnan niyo ang pangungusap ng Panginoon sa John chapter 4. John chapter 4. Sa John chapter 4 ay sa verse, matapos niya o sa panahon na kanyang kausap ang babaeng Samaritana, at unay hiningan niya ng tubig, at alam natin ang ginawa niya, nagtaray siya at sinabi niya, hindi tayo dapat mag-usap. Hudyo ka, ako'y Samaritana. At hanggang sa ang Panginoon ay nakipag-converse sa kanya at nakuha niya ang atensyon ng babae. Nakuha niya, sabi pa ng ating kapatid Branham, ay nakatch niya yung spirit ng babae. At nang siya'y maging interesado, sabi niya, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito kayo. At upang siya'y pumarito. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng ating Panginoon, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Meron kang 5 naging asawa at ang isa ngayon ay hindi mo asawa, kaya tama ang iyong sinasabi. Doon siya lalong nagulat. At nagsabi siya, at ang sumunod na pangusap ng Panginoon sa verse 21, tingnan natin yung verse 21. Sa verse 21, sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. So, dati ang worship ay nakasentro sa isang geographical place, di ba? Nakasentro sa isang geographical location. At ito ay ang
Jerusalem. So sa unang panahon, unti-unti dinala ang Israel sa Promised Land, at pagdating sa Promised Land, and then hanggang sa nasakop nila, at pagkatapos ni David, o sa panahon ni David, or bago pa sa panahon ni David, way back sa panahon ni Abraham, pinili na ng Diyos ang lugar ng Moriah, di ba? Doon niya pinahandog si Isaac, pero pinalitan ng kordero, at instead na hindi si Isaac ang inihandog kundi ang kordero. Then 430 years after, mula nung covenant sa chapter 15, ay ang Israel ay nakalabas. Exodus. At sabi ng verse, pagkatapos ito, sa 430 years, nagkaroon ng Exodus, then si David sa panahon ng kanyang ng kingship niya, ay nagkasala siya sa pagpapabilang ng mga tao, at pinarusahan ng Diyos ang mga tao dahilan sa ganitong kasalanan na ginawa ni David. At sabi ng Panginoon sa kanya, binigyan siya ng instruction, maghandog ka doon sa lugar ng threshing floor ni Arauna. At doon siya naghandog. At yun yung napakinggan natin na gusto niyang bilihin yung lugar na yun, ay sabi ni Arauna, bibigay ko sa iyong lahat. Sabi ni David, no, hindi ako, I will not offer anything that costs me nothing. Ibibigay ko ang halaga. Bigay mo sa akin ang presyo, babayaran ko kung anong presyo. Binigay niya ang presyo, binayaran, tinumbasan, tinimbangan ng pilak ni David, at binili lahat yung lugar na yon, pati yung mga kasangkapan, at siya'y naghandog. And then, after na 480 years from Exodus, sabi ng 2 Chronicles chapter 3, verse 1. Ano sabi diyan? Si Solomon, ano sa wikang Tagalog? Si Solomon ay nang magkagay pinasimulan ni Solomon na itayo ang bahay ng Panginoon. Saan? Sa Jerusalem, sa bundok ng Moriah, na pinagkakitaan ng Panginoon kay David na kanyang ama, sa dakong kanyang pinaghandaan na pinagtakdaan ni David sa giikan ni Oman na Jebuseo. Si Arauna at si Oman ay iisa. So, at sabi diyan, anong pinakita ng verse na ito? Pagkatapos sa isang verse, kung na magkamali ang first King. Sa 1 King chapter 4, or I'm sorry, it's not 1 King, it's not chapter 4, chapter 6. Sabi dito ng chapter 6, now it came about in the 480th year after the sons of Israel came out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, in the 2nd month, that he began to build the house of the Lord. So kung titingnan natin ang timeline mula doon sa covenant kay Abraham, 430 years, then Exodus. Mula sa Exodus, 480 years, then tinayo yung temple, tabernacle, na tinawag na Temple of Solomon. So, mula sa panahong yon ay
nakasentro o na-centralize ang worship sa Jerusalem. At nung mag-pray si Solomon doon sa dedication ng temple, ay pinag-pray niya na ang Diyos ay sino man ang mananalangin sa lugar na ito ay lingapin ng Diyos. At dininig ng Panginoon ang prayer ni Solomon at ganun ang kanyang ginawa. Na ang bawat mananalangin doon sa templong yun ay didinggin ng Panginoon. Yan ang dahilan bakit si Daniel, habang siya'y naroon sa lugar ng Babylonia, na ito ay nasakop na ng Media and Persia, ay nang siya ay bigyan ng hatol na siya ay papatayin, itatapon sa yungib ng leon dahilan sumamba siya, sasamba. Kung sino mang sasamba sa ibang Diyos ay paparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga leon. Ang ginawa ni Daniel nang marinig niya ang binabana ang kautusan ng decree na sino man tatawag sa ibang Diyos ay ito ang magiging faith nila. Then binuksan ni Daniel ang bintana facing Jerusalem. Dahilan ang Jerusalem ang siyang sentro, doon nakacentralize ang worship. Pero nang dumating ang ating Panginoon na siyang nagbukas ng pintuan ng makalangit na dako. At nang kanyang buksan ang pintuan ng makalangit na dako, then sa panahong ito, hindi na pinag-uusapan ang location. Nakukuha niyo mga kapatid? John chapter 4 verse 22. Sabi niya, sabi ng Panginoon sa babae, dumarating ang panahon at ngayon na nga, na sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos. At sabi niya, ang verse 21 pala, dumarating ang panahon at ngayon na nga, sinabi ni Jesus, paniwalaan mo ako, dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. At pinakita niya, nalalaman namin kung nagsalita ang Panginoon, sinasabi niya kung ano yung present truth. Yung kasalukuyang katotohanan sa panahong yon. Nangungusap ang ating Panginoon ng present truth. Sabi niya, ngayon, dumarating ang panahon at ngayon na nga. Kaya verse 23, at datapat dumarating ang oras at ngayon na nga. This is the present truth. Nasasambihin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sapagkat, sabi nito, ang Diyos ay Espiritu at sino mang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Napansinin ninyo, kung tingnan natin sa the Passion Translation, yung verse na yan, verse 23 and verse 24. Sa Passion Translation ay pinagsama yan, kung hindi magkamali. Sabi niya, from here on, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with the right heart. Hindi na ito pinag-uusapan ang lugar, kundi ang pinag-uusapan ay ang kalalagayan ng puso ng tao after na siya'y mapatawad, matubos ang taong ito, mapatawad ang kanyang kasalanan, at ang Espiritu Santo ay dumating sa kanya, and then, wala nang lugar na pinag-uusapan dito. Kahit saan ay pwede niyang sambahin ang Ama. So sabi niya, it is not the matter of the right place, but with the right heart, for God is a Spirit,
and He longs to have sincere worshipers who worship and adore Him in the realm of the Spirit and in truth. In the realm, who worship and adore Him in the realm of the Spirit and truth. So ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na meron ka, ikaw na nagtaglay ng Espiritu, ay ikaw ngayon ay hindi na ito pinag-uusapan ang isang geographical na location, kundi ikaw na merong Espiritu ng Diyos. Diba? At tayo ay ginawang templo ng Espiritu ng Diyos. So, ngayon, sa isang verse ng Book of Malachi, sa chapter 1 ng Book of Malachi, mababasa natin ang ganitong pangungusap. Verse 11 in chapter 1 ng Malachi. Sabi rito, for from the rising of the sun even to its setting, my name will be great among the nations, and every place incense is going to be offered to my name. And a grain offering that is pure, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. So pinakita rito na mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, hindi ito pinag-uusapan ng sunrise and sunset. Kundi ang tinutukoy nito ay mula saan mang panig ng mundo, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan nito. Every places ang pinag-uusapan. Sabi niya, my name will be great among where? Nations, plural. Mga bansa ang tinutukoy diyan. My name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to my name. Alam niyo ba, bawal itong gawin sa panahon ni Moses. Bawal yan sa chapter 12 ng Book of Deuteronomy. Sa chapter 12 ng Book of Deuteronomy, pinili lamang ng Diyos ang isang lugar. Sabi ng verse 4 ng chapter 12, verse 5, but you shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose from all your tribes to establish His name, there for His dwelling, and there you shall come, there you shall bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the contribution of your hand, your votive offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herd and of your flock. There also you and your household shall eat before the Lord your God, and rejoice all your undertaking which the Lord your God bless you. You shall not do at all what we are doing here today, every man doing whatever is right in his own eyes. Yung dating ginagawa nila ng pag-aalay ay hindi nila gagawin. Diyos ay nagtalaga ng isang lugar. So, bakit pagdating sa panahon ni Malachi as the last prophet bago ang New Testament, ay nagsabi siya that from the rising of the sun, from east to the west, all the nations ay mag-aalay ng incense. Ang incense ay inaalay po ito sa isang lugar lamang, dahilan kapag ang
sa panahon ng mga Israel ay ito ay pagsamba sa ibang Diyos, ang pag-aalay ng incense sa ibang lugar. Sabi rito, in every place, so every place, incense is going to be offered to my name. Dahilan, binuksan niya na ang langit. Binuksan niya na ang spiritual na dakong ito. Dati zero lang ito sa Jerusalem. Pero ngayon, dahilan, binuksan niya, ito ay sa pamamagitan, sabi ng verse na yon, God, the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship. Sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 18. Sabi ng verse 18, for through Him, so, ito yung mga unang talata na binasa natin kanina, God is rich in mercy, at pagdating sa verse 18, pinakita niya, matapos niyang ipakita na by grace you're saved, by through faith, pagdating ng verse 18, through Him, kay Kristo, through Him, we both have our, what? Our access in one Spirit to the Father. We have access. Tingnan nga natin sa Passion Translation. And now because we are united to Christ, we both have equal and direct access. Dahil ng chapter 2 ay pinag-uusapan dito ang Jews and Gentile, di ba? Jews and Gentile, na dati ang giniba na yung partition wall na namamagitan sa Jews and Gentile, ito yung law. At nang giniba na yun, yung dalawang tao, Jews and Gentile, ay pinag-isa. Kaya ang sabi rito, and now because we are united to Christ, Jews and Gentiles, we both, yung dalawang yan, we both have equal and direct access in the realm of the Holy Spirit to come before the Father. Meron na tayong direct access in the realm of the Holy Spirit to come before the Father. Now, mga kapatid, that's the reason na may ilang panahon na naisip ko ang ganitong bagay. At minsan hindi natin alam na ito ang paraan ng ating pagpasok papunta sa realm of the Spirit. Ito yung tinuro ng ating Panginoon. Ngayon, bukas na ang langit. Hinapak na ang tabing. Nalantad na ang kaluwalhatian ng Diyos. At ngayon, ay pwede na itong pasukin, hindi ng sino man, kundi ng bawat isa na daladala ang dugo ni Kristo. That's verse 19 na binasa natin kanina sa chapter 10 ng Hebrews. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Well, hindi ka may dalang dugo. Hindi literal na dugo ang daladala mo. Ang iyong daladala ay ang pananampalataya sa dugo na ginawa ng ating Panginoon. Ang tinutukoy doon sa kanyang ginawa. At dahilan ang dugo ay tumigis, yun ang naging pangbayad. At yun, ang ginawang yun na Kristo ay yun ang iyong sinasampalatayanan. Yun ang iyong gagamiting confidence. Magkakaroon ka ng confidence
sa pamamagitan ng dugong ito, hindi ng iyong sarili, kundi ng dugong ito, at ikaw ay lalapit at papasok sa spiritual realm nito. At pwede kang makipag-usap sa Diyos Ama. At naniniwala ako, mga kapatid, hallelujah, siya ay mangusap, siya ay magpapahayag sa iyo. Well, brothers and sisters, ito ay sa biyaya ng Diyos ay aking maliit na karanasan. Maraming mga bagay na mga paksa na nabubuksan, ito ay sa panahon na habang ako ay nananalangin. Habang nagpipray, ay may mga bagay na-unveil, na nabubuksan, at may mga inspirasyon na dumarating. Ito ay sa mga panahon, dahilan ang hindi mo alam, sa pamamagitan ng prayer, pinapasok mo ang spiritual realm. Ito pala yung access. Sasabi ng ating Panginoon, sino man ang gustong manalangin, lumapit sa Diyos, Ama, pumasok sa silid, isara ang pintuan at tumawag sa kanyang ama na nasa lihim. Diba? Nabasa niyo yan? So, ibig sabihin, merong ganitong fellowship ang mananampalataya at ang Diyos sa panahon ng kanilang prayer. I pray, brothers and sisters, na magkaroon tayo ng bagong look ngayon sa ating mga prayer life. Magkaroon tayo ng bagong pananaw sa ating prayer. Hindi lamang ito basta dahilan Kristiyano ako, kailangan manalangin ako. At kapag nanalangin siya, sabi niya, okay na ako. Kasi nakapag-pray na ako, at least nagawa ko yung obligasyon ko. Well, that's religious. That's religious practice. Pero kapag nakita mo na merong ibang kahalagahan ang ganitong prayer, ay ito ay ang pagpasok sa sinabi ng, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, sinabi niya, doon sa chapter 6 ng book of Matthew, verse 6, chapter 6, verse 6, but when you pray, go into your inner room, close your door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Sa King James Version, openly. Well, ang iba namang problema, paano kung wala akong room? Paano kung wala akong inner room, wala akong pintuan na isasara? Well, this doesn't matter. Ang mahalaga, kung saan ka sa sulok ng iyong tahanan, ay manalangin ka. Yon ang isang spiritual dimension. Pinapasok mo ang spiritual dimension doon sa sulok na yun ng iyong tahanan. At doon ang Panginoon kakatagpo sa iyo. It doesn't matter kung yan ay air-conditioned na lugar o isang catacombs o ano pa mang lugar yan. Ang mahalaga, it is not the place. Ang mahalaga ay ikaw at ang Diyos. At ang iyong kalalagayan sa harapan ng Panginoon, dahilan ikaw ay Last verse, babasahin ko ang last verse. Sa Romans chapter 5, verse 1 ng Amplified Version. Kung meron tayong Amplified Version ng chapter 5, verse 1 ng Book of Romans. Anong sabi diyan? Therefore, since we have been justified. What is justified? Justified means acquitted of sin, declared blameless before God. So kung ikaw ay justified, ang ibig sabihin, you are acquitted, you are declared blameless before God by faith. Let us grasp the fact that we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. And the joy of reconciliation. See, yung kapayapang ito, it is the joy of reconciliation with Him
through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. So we have a right standing with God. If you have a right standing with God, then mapapasok mo ang spiritual realm na ito, ang spiritual dimension ito, sa paraan ng prayer and worship. At ikaw ay, praise God, naniniwala ako, ang sabi natin Panginoon, if anyone hear my voice and opens the door, I will come into him and sup with him and he with me. Praise God. I believe, brothers and sisters, na yung example na ginawa ng ating Panginoon ay meron itong, hindi lamang ito just prayer, meron itong sa likuran ng bagay nito, biyaya na tinatamasa ng sino man na nakaka-discover, na nakakakilala ng ganitong bagay. I hope, brothers and sisters, dalangin ko ang bawat isa sa atin ay mamulat at makita ang ganitong biyaya ng Panginoon, ang bukas na langit na pwede nang i-access. Makaibang bagay yan. Positionally, ikaw ay nasa makalangit na dako. But, merong ginagawa ang isang mananampalataya na kanyang pinapasok ang spiritual realm nito. At siya ay nagkakaroon ng fellowship sa ating Diyos. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Mapagpalang Diyos, papasalamat kami, Lord, sa napaka-inam na privilege na binigay mo sa bawat isa sa amin. Lord God, maring ang tingin ng ilan at minsan kung hindi namin naintindihan ang iyong paggawa, ay kami ay katulad lamang ng iba. Ngunit Lord, on your perspective, sa iyong pagtingin sa amin ay kakaiba kami kaysa ibang mga tao. Dahilan, merong dugo na nakapahid sa bawat isa sa amin. Kami ay inaring ganap. Kami ay may tamang katatayuan sa iyong harapan. At Lord God, maraming panahon na kami ay natatalo ng aming mga pag-iisip at ng aming mga bagay na naranasan at aming mga pagkakamali kung magkaminsan. Pero Lord, salamat. Meron kang ginawang paraan na yung sinabi. Kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay banal at tapat upang kami ay patawarin sa aming mga kasalanan. At ang iyong dugo ng aming Panginoong Hesus ay maglilinis sa amin, and then kami ay muling maaring makalapit, Lord, sa makapasok muli sa makalangit na dako. At Lord, at doon ay aming enjoy, hindi lamang sa panahon ng gathering, hindi lamang sa panahon ng mga fellowship, kundi personally, ang bawat isa sa amin ay mag-enjoy ng fellowship sa Diyos, sa Ama, habang kami, hallelujah, nakikipag-fellowship sa iyo, habang kami ay sumasamba sa iyo, habang ikaw ay aming dinadakil at nilalawalhati, at habang kami ay nakikipag-commune sa iyo, Panginoon, O Lord God, isang mainam na blessing ang iyong iiwanan sa bawat isa na iyong mga anak. Lord, dinadalangin ko, hallelujah, ang mga salitang ito ay bless mo, Lord, sa puso ng iyong mga anak, O Diyos. At dalangin ko, Lord, na mag-produce ka ng mga mananampalataya na ikaw ay kanilang makaka-fellowship, Panginoon, at mag-enjoy sila sa iyong napakasaganang biyaya. Purihin ka sa oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang buong kapurihan, karangalan at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin Panginoon. God bless you, brother.